Kumusta, mga ka-fisher? Akala nyo ba ang paggawa ng butas sa yelo ay simpleng pag-drill lang? Paano kung sabihin ko sa inyo na sa bawat maling ikot ng inyong ice auger, tinataboy nyo na pala ang tropeyo na sana ay huli ninyo? Sa episode na ito, ibubunyag natin ang nakatagong katotohanan kung bakit ang mismong gamit ninyo sa pagbutas ay ang dahilan kung bakit umuuwi kayong walang dala. Manatili kayo dahil baka ang matutuklasan ninyo ngayon ang magbabago sa takbo ng pangingisda ninyo sa yelo habang buhay. At heto ang tanong ko sa inyo para mag-umpisa. Naniniwala ba kayo na ang ingay ng pag-drill ay nakakatulong para ma-curious ang isda o isa lang itong alamat ng mga lolo natin? I-comment ang inyong sagot sa ibaba. Sa loob ng maraming taon, ang turo sa atin ay simple lang. Maghanap ng magandang pwesto, mag-drill ng butas at maghintay. Inuubos natin ang oras sa pagpili ng tamang pain, tamang lalim, at tamang diskarte. Pero kinakalimutan natin ang pinakaunang hakbang, ang pagpasok natin sa kanilang mundo. Ang mundo sa ilalim ng yelo ay isang tahimik na lugar. Ang anumang bigla at malakas na ingay ay parang isang pagsabog. Marami sa atin ang gumagawa nito ng paulit-ulit, taon-taon, at sinisisi ang swerte kapag walang kumakagat. Pero ngayon, gamit ang modernong kaalaman at teknolohiya, makikita natin kung bakit ang mga lumang gawin na ito ang sumisira sa ating diskarte bago pa man tayo magsimula. Unahin natin ang pinaka-basic na konsepto, ang tunog sa ilalim ng tubig. Sa hangin, ang tunog ay normal lang, pero sa tubig, ang sound waves ay naglalakbay ng halos 5 beses na mas mabilis at mas malayo. Isipin ninyo, ang bawat pag-scrape at pag-ikot ng inyong drill ay hindi lang naririnig sa mismong butas. Ito'y umaalingaw-ngaw sa malawak na lugar sa ilalim ng yelo. At hindi lang ito tungkol sa tunog. Ang mas importante pa nga ay ang vibration o panginginig. Ang mga isda ay mayroong lateral line, isang sensory organ sa kanilang tagiliran na sobrang sensitibo sa anumang panginginig sa tubig. Para sa kanila, ang vibration mula sa isang ice auger ay isang malinaw na signal ng panganib na parang yapak ng isang malaking predator na papalapit. Pag-usapan natin ang pagkakaiba ng mga auger. Ang isang manual auger ay gumagawa ng mababang tunog, pero ang pagkayod ng talim nito sa yelo ay lumilikha pa rin ng malakas na vibration. Isipin mo na lang yung tunog ng kinakalawang na bisagra. Ganyan ang dating niyan sa mga isda. Hindi ito natural na tunog sa kanilang kapaligiran. Ang mga di kuryente o di gasolina na auger naman ay mas malala pa. Ang mataas na frequency ng tunog mula sa motor ay parang isang sirena ng ambulansya sa tahimik na mundo ng isda. Kahit na mas mabilis kang makapag-drill, ang ingay na nililikha mo ay nagpapatakbo sa mga isda palayo bago mo pa matapos ang iyong butas. Ngayon, dumako tayo sa unang malaking pagkakamali, ang pag-drill ng todo bigay mula sa simula. Marami sa atin, sa sobrang excitement, ay binibigay agad ang buong lakas. Ang biglaang impact ng talim sa yelo ay lumilikha ng isang malakas na shockwave na direktang bumababa sa tubig. Ito ang pinaka nakakatakot na signal para sa mga isda. Isang magandang halimbawa nito ay parang ganito. Kunwari, nasa loob ka ng isang sobrang tahimik na library at bigla na lang may sumigaw sa tabi mo. Ano ang gagawin mo? Tiyak na magugulat ka at aalis. Ganoon din ang reaksyon ng mga isda sa biglaang pag-drill mo. Kaya ano ang tamang paraan? Magsimula ng dahan-dahan. Ipatong ang auger sa yelo at gumawa ng maliit na marka o pilot hole gamit ang kaunting pressure lang.
Kapag kumagat na ang talim, saka mo palang dahan-dahang bilisan. Sa ganitong paraan, mas kontrolado at hindi biglaan ang vibration na nalilikha mo. Ang pangalawang karaniwang pagkakamali, ang maingay na paglilinis ng butas. Matapos mag-drill, ano ang ginagawa ng karamihan? Kinukuha ang ice scooper at walang pakundangang hinahampas at kinakayod ang mga tipak ng yelo sa gilid ng butas. Ang tunog na ito ay isa na namang hindi natural na ingay na nagpapalayo sa mga isda. Isipin mo, kalmado na sana ulit ang paligid matapos ang pag-drill, tapos bigla kang gagawa ng ingay ng pagkaskas. Para kang nagdagdag ng insulto sa injury. Ang anumang isda na nag-iisip na bumalik dahil sa curiosity ay siguradong aatras na naman dahil sa bagong ingay na ito. Ang solusyon dito ay simple lang, maging banayad. Gamitin ang iyong ice scooper ng dahan-dahan. Dahan-dahang alisin ang slush or mga tipak ng yelo. Huwag mong ihampas ang scooper sa yelo para alisin ang namuong yelo dito. Itaktak mo na lang ito sa malayo or punasan. May isang alamat sa pangingisda na nagsasabing ang kaunting ingay daw ay nakaka-attract ng isda dahil nagiging curious sila. Para sa ilang species tulad ng lake trout, maaaring totoo ito minsan. Pero para sa karamihan ng target natin tulad ng perch, walleye, or crappie, ang ingay ay katumbas ng panganib. Huwag na tayong magdebate. Tingnan natin ang ebidensya. Maraming video mula sa mga underwater camera ang nagpapakita ng eksaktong nangyayari. Sa sandaling magsimula ang pag-drill sa itaas, makikita mo ang mga isda na biglang nagkakagulo at lumalangoy palayo sa pinagmumula ng ingay. Ang ebidensya ay malinaw. Gaano kalayo ba ang epekto ng ingay na ito? Tinatawag itong zone of fear. Depende sa kapal ng yelo at uri ng auger, ang epektibong ingay ay maaaring umabot mula 10 hanggang 20 metro ang layo. Ibig sabihin, kapag nag-drill ka ng isang butas, posibleng tinaboy mo na ang lahat ng isda sa loob ng radius na iyon. Kaya kung ikaw yung tipo na nagbubutas ng 5 hanggang 6 na butas sa isang maliit na lugar ng sunod-sunod, para ka na ring naghagis ng granada. Ginagawa mong no fish zone ang buong pwesto mo. Ang resulta? Maghihintay ka ng matagal bago may isdang maglakas loob na bumalik. At ito ang pangatlong malaking pagkakamali, ang pag-drill ng napakaraming butas ng masyadong mabilis. Ito ang tinatawag na bombardment effect. Ang tuloy-tuloy na ingay at panginginig ay nagpapanatili ng stress sa mga isda at tinitiyak na mananatili silang malayo sa iyong lugar hanggat maaari. Ang mas magandang diskarte ay ang maging pasensyoso. Mag-drill ng isa o dalawang butas. Pagkatapos, maghintay ka. Bigyan mo ng oras ang lugar para manumbalik sa normal. Hayaan mong kumalma ang mga isda. Ang 15 hanggang 20 minuto ng katahimikan ay sapat na para bumalik ang kanilang kumpiyansa. Ang susi dito ay ang pag-iisip na parang isang predator, hindi isang construction worker. Ang layunin mo ay sorpresahin ang isda, hindi ang gulatin sila. Ang bawat galaw mo sa yelo, mula sa paglakad hanggang sa pag-drill, ay dapat may kasamang stealth o pag-iingat. At heto ang huling pro tip na madalas makaligtaan. Hasain ang iyong mga talim. Ang mapurol na talim ay nangangailangan ng mas maraming puwersa at mas matagal na oras para makabutas. Ibig sabihin, mas matagal na ingay at mas malakas na vibration. Ang matalas na talim ay bumubutas ng mabilis, malinis, at may mas kaunting ingay. Isipin mo, ang isang matalas na talim ay hinihiwa ang yelo, habang ang isang mapurol na talim ay
sinisira o dinudurog ito. Ang dalawang ito ay may magkaibang epekto sa ilalim ng tubig. Ang simpleng paghahasa ng talim ay maaaring doblehin ang tsansa mong makahuli. Sa madaling salita, ang bawat detalye ay mahalaga. Mula sa bilis ng iyong pag-drill, sa paraan ng paglilinis mo ng butas, hanggang sa kondisyon ng iyong gamit. Ang lahat ng ito ay parte ng isang sistema para maging isang mas epektibong mangingisda sa yelo. Huwag mong hayaang ang unang hakbang mo ang maging dahilan ng iyong pagkabigo. Kaya, ano ang pinakamahalagang aral natin ngayon? Ito ay hindi lang tungkol sa paggawa ng butas. Ang paraan ng paggawa mo nito ay kasing halaga, kung hindi man mas mahalaga pa kaysa sa pain na gagamitin mo. Ang pinakamatinding aha moment dito ay ang pagka-realize na sa loob ng maraming taon, baka ang pinakamalaking kalaban natin sa pangingisda ay hindi ang panahon o ang kawalan ng isda, kundi ang ingay na tayo mismo ang gumagawa. Ito ang pwedeng magbago ng lahat. Mula ngayon, tuwing hahawak ka ng ice auger, isipin mo ito hindi lang bilang isang tool, kundi bilang unang hakbang sa iyong tahimik at maingat na pag-atake. Maraming salamat sa panonood, mga ka-fisher. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakipindot naman ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod nating tips. At para sa huli, ito ang tanong ko para sa inyo. Bukod sa pag-drill, ano pa ang mga tahimik na pagkakamali na sa tingin ninyo ay nakakatakot sa mga isda? Ibahagi ang inyong mga teorya at karanasan sa comments sa ibaba. Magkita-kita tayo sa susunod na video.